Samantala, lumabas naman sa isang pag-aaral ng World Bank na isa ang Pilipinas sa mga bansang pinakamahirap magnegosyo. Batay sa kanilang Doing Business Report, halos bangulelat na naman ang Pilipinas na nasa 148th place sa kabuuang 181 bansang kasali sa pag-aaral. Malayong-malayo ang Pilipinas sa mga bansang Singapore na nasa unang pwesto, Hong Kong, Thailand at Malaysia. Binati ang resulta ng pag-aaral sa bilis ng pagtatayo ng negosyo, pagkuha ng construction permit, pagpaparehistro ng ari-arian at pagkuha ng trabaho sa ibang bansa. At alam niyo ba kung anong lumabas? Kung sa Singapore, 4 na araw lang ang kailangan para makapagtayo ng negosyo, sa Pilipinas, aabuti ka raw ng halos 2 buwan. Lalo pa lumakas ang bagyong Marce habang mabagal ang kumikilos patungo sa extreme northern Luzon. Nakatas pa rin ang Public Storm Signal Warning number 2 sa Babuyan at Batanes Group of Islands. Signal number 1 naman sa Cagayan at Apayao, huling namata ng bagyo, 250 km silangan ng Basco, Batanes. Taglay nito ang lakas ng hangin umaabot sa 160 km kada oras. Paigtingin ng bagyo ang habagat na magdudulot ng pag-ulan sa Luzon at Visayas. At dahil sa banta ng panibagong landslide, sa pinitanang paalisin ng lokal na pamahalaan ng Maco Compostela Valley ang mga residente ng Barangay Masara. Kanina, 4 pang bangkay ang na-recover sa ilalim ng guho. Saksi si Marisol Abduraman. Simula nung makumpirmang nabaon ng buhay ang kapatid na si Esmeraldo, hindi na tinantanan ni Angelito Carrion ang mga otoridad na nagsasagawa ng retrieval operation sa Barangay Masara. Ang bangkay na lamang ng kanyang kapatid ang kanyang inaantay. At pagkatapos ay lilisanin na niya ang lugar kahit pa kapalit nito ang mawawalang trabaho sa minahan. Nag-resign na lang ako sa trabaho. Saan ba ang trabaho? Diyan sa crew. Sa minahan. Inubos na raw kasi ng landslide ang pamilya ni Angelito. Noong nakaraang taon, namatay ang kanyang 3 anak at asawa kasama ang 6 pang kamag-anak dahil sa landslide. Pero kung isinusumpa ni Angelito ang malagim na trahedya, ang elektrisyan na si Melchor tila dinadadala sa 3 pagguhong naranasan niya rito. Ngayon ho, sa pagkakataon ito, kayo ho ba ay aalis na? Hindi pa rin. Kasi nagtatrabaho kami sa kumpanya. Pero giit ni Maco Mayor Voltaire Rimando, wala na sa kamay ng mga residente ang pagpapasya. Talagang forcible evacuation. Kung kailangan na buhatin natin sila from their dwelling, gawin natin. Mahigit 23 na ang naitatalang patay sa insidente. 4 dito ang na-recover ngayong araw. Mula rito sa Compostela Valley, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Sa ikatlong pagkakataon, isang bahagi na naman ng kisame ng NAIA Terminal 3 ang bumagsak kanina madaling araw. Sa kabutihang palad, wala namang nasaktan sa insidente. Pero paliwanag ni NAIA Terminal 3 General Manager Alfonso Cusi, hindi matibay ang pinagkakapitan ng bahaging yun ng kisame. Mahinang klase raw ang ginamit na kahoy. Tiniyak naman ang pamunuan ng NAIA Terminal 3 na walang dapat na ikabahala ang mga pasahero. Regular naman na nagsasagawa ng check-up ang mga engineer ng terminal. At bukas na po ang ika-8 anibersaryo ng 9/11 terror attack sa Amerika. Kaya naman sa Pilipinas, naka-full alert na ang NCR Police Office bilang pag-iingat sa anumang posibilidad. Ayon kay PNP Chief Director General Avelino Razon Jr., paigtingin ang police visibility, checkpoint at pagbabantay sa mga kritikal na lugar. Kabilang pa rin sa mahigpit na babantayan ang MRT, LRT, shopping mall, pier at mga bus terminal. Nilinaw naman ni Razon na walang aktual na terror threat, pero mainam na raw ang maging alerto at handa sa anumang emergency. Tumulak na patungong Malaysia ang grupo ni Presidential Advisor on the Peace Process, Hermogenes Esperon Jr. Misyon nilang iparating sa gobyerno ng Malaysia ang lagay ng usapang pangkapayapaan sa Mindanao. Ayon kay Press Secretary Jesus Dureza, pangunahing tatalakayin ang pagkabuwag sa Negotiating Peace Panel ng Pilipinas, bunsod ng mga pag-atake ng MILF sa Mindanao. Hindi naman nakasama sa Malaysian trip si National Security Advisor Norberto Gonzales na isinugod sa ospital kahapon. Isinailalim sa angioplasty si Gonzales at kasalukuyang nagpapagaling sa ospital. Apektado na ang operasyon ng munisipyo ng Busuanga, Palawan dahil sa agawan ng pwesto sa pagkaalkalde ng bayan. Kapwa nanindigan ng nakupong alkalding si Samuel De Jesus at nagpoprotestang si Jose Marquez Pandillo na hindi sila aalis sa compound ng munisipyo. Saksi si Cesar Apolinario.
Ilang linggo ng ganito ang lagay rito sa munisipyo ng Busuanga, Palawan. Madalas sarado ang main entrance at may harang sa iba pang mga pinto. Naniniguro ang nakaupong alkalde na si Samuel De Jesus na di makakapasok ang nagpoprotestang si Jose Marquez Panlilio, pero apektado na ang serbisyo publiko dahil sa iringan. Mula kaninang umaga, madalang ang mga tao na nakapagsasagawa ng transaksyon sa munisipyo. Paano mo hindi maapektuhan? Sarado yung opisina. Sa ngayon, yung mga empleyado, pumapasok at dyan sa kanilang mga opisina at katunayan nga may bandik lang kami. Diyan namin nakikita na araw-araw. Nagta-time in, time out yung mga empleyado. Ayon kay Panlilio, matatapos lang daw ang problema kung bababa sa pwesto si De Jesus. Sa paniniwalang siya ang mayor mula noong isang linggo, sa legislative office siya nag-oopisina. Hawak daw niya ang writ of execution na inilabas ang Palawan Regional Trial Court noon pang August 27 na nagsasabing kinikilala siya ng korte bilang alkalde ng Busuanga. Ang dapat paniwalaan mo, itong pagka-assume ko ng office, yung September 5 hong kwan, kini-question mo namin yan. Sagot ni Mayor De Jesus na hindi naman umaalis sa munisipyo, ang dapat kilalanin ay ang inilabas sa order ng COMELEC and Bank nito lamang September 5. Pinawawalang bisa raw nito ang writ of execution kaya siya pa rin ang mayor ng Busuanga. Paano madidissolve yun? Kasi ako naman, hinawakan ko talaga hanggang ngayon itong order ng COMELEC and Bank. Hindi pa naman na-dissolve yung COMELEC and Bank na yun. Pero dahil parehong naniniwala ang isa't isa na sila ang tama, walang gustong umalis sa compound ng munisipyo. Maghihintay daw sila pareho ng direktiba mula sa DILG at COMELEC. Pero hanggat hindi pa dumarating ito, pareho muna silang kapituko sa pwesto. Mula rito sa Busuanga, Palawan, Cesar Apolinario, ang inyong saksi. Naalala niyo po ba yung namalengke pong Prime Minister ng Thailand nang minsang bumisita siya sa Pilipinas? Sinabak na siya sa pwesto dahil sa pagtanggap ng bayad bilang host ng isang cooking show. At tunghayan kung paano nahuli ang isang osong nagpabalik-balik sa isang puno. Lalong nag-init ang huelga sa Bolivia kontra sa kanilang Pangulo. Giit nila, ibalik sa mahihirap at sa mga nakatatanda ang bahagi ng kita ng bansa sa langis at natural gas. Pagtutuloy yan ng rally na nagsimula kahapon kung saan napasabak sa mga pulis ang ilang relistang naka-wheelchair. Ayaw pa rin umalis ng mga relistang ito sa Government House ng Thailand kahit pa sa pilitan ng pinagre-resign ng Constitutional Court ng Thailand si Samak Suntarewe bilang Prime Minister. Nagbanta kasi ang partido ni Samak na siya pa rin ang ihahalal sa gagawing botohan ng Thai Parliament ngayong Biyernes. Pinagbitiw ng korte si Samak matapos mapatunayang tumanggap siya ng talent fee nang mag-host siya ng cooking show habang nasa pwesto. Matatandaang noong bumisita si Samak sa Pilipinas, namalengke pa siya para raw sa lulutuin niyang pagkain sa mga tauhan ng Thai Embassy. The corset is back! At walang iba kundi ang US-based Filipino designer na si Monique Lulier ang nagpasimuno niyan. Pero may twist ang pagkabalik ng corset collection ni Monique na nilagyan niya ng tropical feel. Isang bagong trailer ang muling ipinalabas ng mga producer ng upcoming James Bond film na Quantum of Solace na pinagbibidahan pa rin ng Briton na si Daniel Craig. Patikim lang yan bago ang pagkapalabas ng pelikula sa iba't ibang bansa bago magtapos ang taon. Ito naman ang bagong look ni Posh Spice Victoria Beckham, ang pixie cut na unang nasilayan ng publiko sa isang fashion show sa New York. Kilala bilang mahilig magpalit ng estilo matapos lamang ilang linggo, tanong ngayon kung tatagal ba kay Victoria ang pudpud niyang hairdo. Bida sa isang pelikula sa Toronto International Film Festival ang kontrobersyal na socialite na si Paris Hilton. Pero this time, hindi siya aarte dahil ang pelikula ay dokumentaryo ng buhay niya. Pinamagatang Paris, Not France, tampok sa kanyang docu ang kanyang mga pamilya, pati na ang tycoon na si Donald Trump. Walang protesta rin ang drama ng osong ito na hindi nagpatinag at hindi umalis sa kinauupuan niyang puno. Umalis na raw ito noong nakaraang linggo, pero bumalik ulit, kaya sa pilitan ng ibinaba ng mga otoridad. Kaya naman, binaril siya ng pampatulog. At saka na bumagsak sa inihanda ng air mattress. Para sa saksi, Michael Vadi Nagulan.
Para sa karagdagang balita, patuloy na tumutok sa GMA News and Public Affairs at mag-log on sa www.gmanews.tv kung saan mapapanood ang ilang bahagi ng saksi. Para naman makatanggap ng mga pinakabagong balita via text, itype lang ang GMA News Space On at isend sa 4627. Susunod na ang Born to be Wild at yan ang mga pangyayaring tinutukan ng inyong nag-iisang liga ng katotohanan. Ako naman, Arnold Glavio, proud to be Kapuso. Hatid namin ay balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo po lamang. Ako po si Vicky Morales, proud to be Kapuso. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi!